di kinausap ngayon nung immigration, yung supervisor, si Tina. Si Tina, si Maria. Oo, si Maria. Siya kasi siya ang supervisor namin eh. So, kinausap siya, sabi, in-explain sa kanya, hindi ko na alam kung ano pinag-usapan nila, dalawa. In-explain niya gano'n. Tapos, nung explain niya, tapos ibinalik niya sa akin uli. Tapos sabi niya, yeah, I explained already. Sabi niya, ang sabi ng babae sa akin, kung hindi pa sila maniwala sa sinabi ko sa supervisor mo, you call back again at kakausapin ko yung pinakamataas. Yung sabi niya, ganun. Sabi ko, okay, thank you. Ano na. Tapos, maghapon akong nasa telepono ng araw na yun. Wala na akong nagawa. Hindi na ako. Putol-putol na yung trabaho ko. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Siyempre kasi na-tense na ako, na lahat na, nandun na. Tapos maya-maya, nag-ring na naman ang telepono. Sabi ko, ay, akin na naman to. Telepono na naman sa akin to. Tapos may tumawag na talaga yung aming boss na talaga, si Lori na talaga ang tumawag sa akin. Nasabi niya, okay, ipupull out kita ngayon sa trabaho mo. Pumunta ka sa Coop Plaza, dalhin mo ang yung resibo, everything. Pumunta ka doon, ibigay mo ang photocopy niyan, at magtatrabaho ka na bukas, hindi ka na terminated. Ay, sabi, thank you Lord! Oh, thank you Lord! Talagang umala ako, kasi kinunto ko na sa kanya. Kasi sabi ko, tapos sabi ko, hoy, ang galing talaga, ang favor ni God talaga. Kasi, yun yung ano eh, kasi kung wala talaga, hindi ka talaga, imposible talaga. Tapos ang sabi sa akin, nung pumunta ako dun sa Coop Plaza, sabi niya sa akin, ay di dumating ako, sabi ko, hello, sabi ko ganun dun sa kay Tina, dun sa HR. Sabi niya, so, you're Madonna? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, yeah, kami in the office. Tapos kami sa office, tapos kinuha niya lahat yung Tapos sabi niya, you know what? Sabi niya sa akin, hindi ikaw ang first time na-encounter ko na ganito. Pero, pinapastop talaga sila. Pinai-stop talaga namin yan. Talagang tiniterminate namin. Pero hindi ko alam kung bakit sa'yo ay ikaw ay hindi ka tinerminate. That's a favor. favor. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ang sabi ko lang sa you know what, that's a favor of God. Tapos ay hinaghin. Kasi syempre talagang tuwang-tuwa ako, hindi ko Tapos sabi niya, at you know what, first time ko rin narinig na ang immigration kinausap ang boss. Ngayon lang talaga ako nakarinig niya. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, praise God talaga. Sabi ko, pag sigad talaga yung kumilos, di ba? Walang imposible talaga. Tapos sabi niya sa akin, yung first time daw niya talaga. Marami na daw siyang nagantong cases, pero talagang tinatanggal sa nila. HR yan. Tinatanggal talaga nila. Bumalik ka uli kapag may papel ka na. Pwede. Oo, yun ang sabi nila na, yun yung ginagawa nila dati. Ako nga lang daw ang first time na nangyaring ganito. Sabihin mo, ang dadaling ko na susunod ang permanent president. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi niya, pero first time to nangyari kasi sabi niya, talagang before, kung 2 months kang walang working permit, stop ka talaga. Wala ka talagang, hindi ka talaga, pag natanggap mo na yung papel, saka ka babalik ulit. Pero sabi niya, sa iyo, ewan ko, sabi niya, kasi may mga kinausap pa talaga siya sa telepono. Talagang meron siya mga tinawagan pa na gano'n. Tapos sabi niya, nandito na, dala niya yung resibo, ganyan. Tapos okay, is everything okay? Tapos siguro sabi nung kausap niya, okay, done. You can work. Favor from God. Diba? Kaya sabi ko, talagang favor na. Tapos talagang tumawag nga agad ako sa kanya. Sabi ko, ay naku, sabi ko ganyan. Tapos sabi niya sa akin, yan ang tinatawag na favor. Pag naging pag naging obedient ka sa Panginoon at alam niya nagsiserve, hindi ka niya papabayaan. Yung naniniwala ka talaga. Yeah. Kasi ano mo talaga pag naniniwala ka. Kasi sabi, di ba nga, nakikita niya na ginagamit ka niya sa iglesia niya, hindi ka niya papabayaan. Yun ang talaga ang promise niya sa iyo. Kaya sabi ko talagang walang promise imposible. Kahit talagang sa ibang tao imposible, kahit minsan sa sarili mo imposible, pero maniniwala ka lang na, eto na, ayan, posible talaga. Kaya yun, ngayon, thank you Lord. Ako ba? Ako ba? Ikaw ba? Yung sa
namin. Siyempre, nakakuha na namin yung permanent residency namin. Tapos, yung second namin na gusto ni Charlie mag second job, ako dapat yung mag-graveyard shift. So, pag nag-graveyard ako, syempre, hindi na ako makakasimba niyan. Syempre, kasi ang hirap, di ba, God? Tapos, siguro, mababawasan. Sigado yun. Mababawasan yung mga, yung oras kasi mag-graveyard. Ang nangyari, syempre, mas active ako kay Charlie. Oo. Kasi mas masipag ako kay Charlie. Si Charlie yung binigyan ng graveyard. Siya yung nakahanap ng graveyard shift. Tapos yung nag-resign na ako sa trabaho, wala pa akong nakikitang yung trabahong iba kasi nga hindi pa ako maka-apply ng kasi hindi ko alam kung anong magiging schedule naming mag-asawa. Kaninang umaga, tinanong ako nung supervisor ko kung gusto ko daw mag-on-call. Sabi ko hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Tapos tinanong niya kung pwede bang magtuloy-tuloy ulit ako ng trabaho. Hindi ko alam, dati nag-iisip pa ako pagka ganyan eh. Sinagot ko yung manager, yung supervisor ko na, okay. Tapos binigay ko lang yung sabi ko, 9 to 3 na yung oras ko na kailangan ko. Binigay niya sa akin. Binigay niya sa akin. Sa akin kahit maiksi yung oras. Basta tuloy-tuloy. Basta kasi 9 to 3 lang. So, yun lang availability. Yun lang available ko na pwede pa akong magsimba sa hapon kasi yun din yung iniisip ko. Yung pagsisimba, binigay naman din sa amin. Bukas may orientation si Charlie. Magkaano na yan. Baka si mama mag-train kay Kuya Charlie. Magkatrabaho nga daw sila ng mama. Siya mag-train. Kaya pala sabi niya kanina sa akin, sumasakit ang ulo ko, may bago na namang trainee, araw-araw na. Hindi niya tuturuan yun. Hindi na, kasi Si Charlie marunong na. Orientation na lang yan. 11 years yun na baker. Kaya pala tinanggap agad. Hindi niya kailangan ng experience. Kahit walang premix, marunong yun si Charlie. Sabihin ko, mami, kasama kami, taga-buhat ka lang ng marina. Siya lang daw kasi nagbubuhat eh. Siya Ate Lynn? Oo, kayo. Trabaho ni Charlie yun sa Pilipinas tsaka sa Kuwait. 11 years na siyang nagbe-bake ng Bataan pinapay. natin. Ay, hindi pa problema yun ng nanay Kaya ko pag yun. nagluto siya may Spanish, may naglalagay sa plastic tissue eh. Sino kaya yun? Ano kaya yun? Nakapahiya naman. Namin kasi ang hobby namin kumakain ng sabi ko, Maan, nagkamali ba ako? Sabi ni Maan, hindi te. Sabi ko, alam ko na kung sino mo. Kaya pala pagkakit namin, hinahanap namin. Sabi, sino kaya kumuha nun? Either taga-Timis or nagluloko kami. Taga-Tiwis or taga-Tim Horton? Taga-Tim Horton. Joke lang. Purihin ang Panginoon, di ba? Ang gaganda ng mga testimony, di ba? Favor yan kay God. Siguro sa akin din, yung ngayon nga, di ba, sabi ko nga, di ba, napag-usapan natin kanina, wala ka na palating oras sa Walmart. Sabi ko, bahala na, basta uunahin ko talaga kung anong gawain sa Panginoon. Sabi ko kasi dati, 5 days straight after Jubilee, Walmart ka agad. Ngayon, Tuesday, may Bible study. Wednesday, may midweek, service. Friday, may practice. Saturday, service. Sunday, tour. O, diba? Sabi ko, God, sabi ko, wala, bahala ka na sa mga sumunod pa kung anong magiging expenses, kung paano mababayaran ang mga dapat bayaran. Kasi 2 years ago nga, diba, namatay ang nanay. 2 times akong umuwi sa Pilipinas. Tapos hanggang nakakuha ako sa credit line ko ng 11,000. Sabi ko, bahala na si God. Magto 2 years na to. Magto 2 years ang patay ang nanay. Sabi ko, hindi ko pa rin to maubos sa pagbabayad. Paano ko kayo tumabayad? Parang imposible naman. Tapos, praise God. Maraming salamat sa pagpapala ng Panginoon. Nagulat ako sa refund ko. 12,000. Hindi, ganun siya ng ganun ang negra na sa H&R. Sabi ko habang ako pray ako ng pray. Tapos nagulat ako, sabi ng
Christian ka ba? Sabi ko, yep. Sabi ko, ikaw, Christian din. Tapos sabi, hanggang na, parang nawala ang tense ko kasi hindi na, instead na mag-focus ako doon sa computer na pinaglalagay ng digit ng mga number, nag-uusap na kaming dalawa. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Kung 500, basta hindi lang ako mag-owing, okay na. Kisa sa magbayad ako sa government. Mamaya, sabi niya, okay, everything is done. Okay, this is parang hinihintay ko, sabi niya, and you refund? And you're gonna get this one, sign. Sabi ko, saan pa ako? Send. And this is your refund, 5,000. Oh? Wow. Sabi ko, okay, praise God. Send ako ng sign, pero, thank you, God. 5,000. Sabi ko, salamat. Sabi ko, hindi yung parang, napakalayo talaga ng isipin kong makakuha ako ng ganung kalaki. Sabi ko, God, ito talaga ang sagot mo sa sa kahilingan kong makapagbayad. Tapos, ayun nga, sabi ko, mauubos na to. Ako ang sasahod sa paluwagan sa Jubilee. 7,000! Cool! Rock and roll, dude! Sabi ko, ito na. Pero sabi ko, God, kasi di ba ang sinasabi ko sa'yo, paano ako makakapag-tights? Kulang na nga. Pero sabi ko, ito na ang sinabi mo. Ito na, ano bang nareklamo mo? Kailangan mo na mag-tights. Kailangan mo na ibalik mo anong para sa akin. Ibalik mo na yan. Dami ka ng utang. May interest na yan. Ay sabi ko, thank you, God. Tapos yung isa pa, nung Sunday, di ba nga, pumunta kami ng tour. Pero nag-pray talaga, sabi ko, Lord, si Brother Ray, pinag-ministry mo sa mag-organza doon sa mga African, di ba? Tapos si Mark, hindi din nakasama dahil nga sa dibo na pagod. Hindi, sa kasal. Ang nangyari, 3 kami. Ako, si Don at si Joshua. Tapos, parang na-tense pa ako nung Sabado na yon kasi text ako ng text kay Pastor, ang word of God. Hala, bit-bit ko ng self ko doon na, hindi pa rin. Paano ba ito? Wala pa. Kasi sabi ko, ano ba naman to? On the spot na naman. Sabi ko, hindi ko lang mapag-aralan. Mamaya, na-message si Pastor, mga alas 12 siguro. Wala nang oras, wala na rin kasi busy pupunta ng maaga sa church. Sabi ko, wala na talaga akong oras para basa ito. Tapos sabi pa niya, pupunta na lang kaya ako kay Brother Ray na computer at hindi, di ba, dinaludan mo yung computer ng yun na lang siguro, sabi niya sa akin. Romans 6:23. Sabi ko, ito na lang siguro ang i-base ko. Ako ang kanyang psychic. Sabi ko, kaya lang, may word of God talaga si Pastor na gusto niyang ipa-deliver. Sabi ko, bahala na. Busy na naman doon sa church. Pero nawala na yun sa isip ko na magbibigay nga ng word of God. Yun nga, kinaumagahan, Joshua, 3 lang ba tayo? Tita, kasi si Mark, hindi naman, nagme-message naman. Ito, hindi ko naman kasi busy din ang kasal yun. Sabi ko, bahala na, 3 na lang. Pumunta pa kami kina Mark na Pumunta pa kami kina Mark. Wala, hintay pa kami na baka may mga sign, nagising siya or baka lalabas. Sabi niya, wala namang telephone number para tawagan. Tinatawagan sa Facebook, hindi naman. Sabi ni Joshua, wala na talaga dito. Sabi ko, go, wala tayong magawa dito. Tara na. Pagdating doon, mga 8:30, 8:40 kami naman. Maaga pa. Oo, 8:30 kami nandun. Sabi ko sa kanilang dalawa, pagdating namin, yung room na inaano natin, ginawa pa nilang prayer for meditation. Kaya hindi pa kami doon makapasok. Doon pa muna kami sa kabila. Sabi ko sa kanilang dalawa, ihin muna ako. Pero, hindi ako ginawa ko, lumod talaga ako doon sa bato. Lord, sabi ko, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, bahala ka na. Parang may mga butterfly na ata sa dyan ko na parang hindi ko na alam. Sabi ko, bahala ka na. Sabi ko, bahala ka na. Hindi ko na alam. Pero bit ko na naman yung notebook ko. Hanggang alas 2 naman ako ng madaling araw sa kakasulat. Sulat na. Hanggang dito siya natulog. Ako sa kwarto. Sabi ko, huwag mo akong disturbuhin na. Sabi ko, pag-aaralan ko muna ang word of God ko. Bit ko na. Lord, ito na naman. Sabi ko, bahala. Mamaya, sabi ko, alas 9 na kailangan mag-start talaga ng alas 9. Kasi yan ang gusto Pastor, mag-start. Huwag naman, kung may tao o wala, mag-start. Mamaya mag-start. Hala, iba-ibang itsura ang bumabalo. Sabi ko, ibang iklot na naman ito. Sabi ko, disappoint ko na naman ako. Sabi ko,
Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, Joshua, ikaw ang mag-opening prayer, ha? To, tita. Wala, ma'am. Wala kaming musician, as usual, YouTube. O, diba? Oo. Sa 7 na nag-attend, 3 ang bago. Sabi ko, okay lang to, God, okay lang to. Okay lang to. Parang inaano ako na okay lang, okay. Pag natapos na si Diyos, sabi ko, ba't naman ang exit naman ng prayer ni Joshua? Parang hindi pa nga ako nakapag-ano ng ano ko na parang sabi ko, kailangan. Oo, tapos na. Mamaya, ang kanta, feeling ko mga iksi-iksi. Sabi ko, ba't hindi naman ito inulit-ulit? Sabi ko, dapat ulitin ko para medyo matagal-tagal. Tapos sabi ko, ito na. Wala. Hanggang nabitbit ko naman ang lesson plan ko, hindi ko na naman nabuksan. Wala na naman. Sabi ko, 2 beses na to na hindi ko binuksan kung anong, sabi ko, isa, parang lesson to learn nga, sabi ni God na, pagdating mo doon, kung ano ang gusto mong gawin mo, hindi mo yung gagawin dahil ako ang magsasalita para sa iyo. Yun na, parang diretso na, yun na. Mamaya-maya, habang malapit na nga nag-ano, may naririnig ako na yung si James, yung matangkad nga, nagwapo na, hallelujah siya, oh, praise God, hallelujah. Napakatahimik nga niyan, yung parang, ano lang yan, di ba? Minsan nga, hindi siya nagtatapos, tapos, mamaya na naman, yung bago, yung a-attend sa linggo, sino yung pangalan noon? Yung pana na nag-backslide daw siya. Tapos, taga-Onion Lake. Sabi niya, tapos ano siya, parang sabi nga ni Donna, kung nagtuloy-tuloy ka sa pagsasalita mo, talagang mag-speak of the tongue siya kasi napaka-solid talaga ng araw na yun. Oo. Yung, alam mo, yung ambience, masarap ba? Brother, ramdam mo pagka talagang solemn na solemn, napakatahimik. Presence talaga. Yung marinig mo lang, amen, hallelujah, ganyan lang talaga. As in talagang napaka-solemn talaga. Tapos yung feeling ko, yung parang, yung hindi na ako nakaano parang feeling ko yung nakalutang ako na feeling ko ang taas-taas ko na parang hindi ko alam na sabi ko na umiiyak. Sabi ko ba't parang tapos nakikita ko si Lamar iyak nang iyak. Tapos iyak nang iyak, sabi ko ano ba? Tapos parang hindi ko alam na until now pagdating dito, nagkwento kami na hindi ko talaga na alam kung ano ang sinabi ko. Kung nangyari. 2 beses na nag-word of God ako, kahit ikwento ko, kahit si Mary Jane, nagsabi, ano ba ang, ewan ko. Sabi ko, basta siguro, nire-record niyo pala yun. sabi ko siguro, hindi ako talaga sabi ko nga, dapat dinala namin yung kay brother na yun. Kasi yung cellphone ko, nakalagay. Hindi na pwedeng mag-ano pa ng... Sufficient space. Oo, yan. Kay Maan, di ba, last time, ganun din. Hindi rin mag-ano. Parang ayaw sabi niya ko, next time na, hiramin natin yung kay brother. Parang ayaw niyang kumuha ka ng ebidensya na basta ganun lang. Anong nangyari? Oo, ayaw na. Tapos, ayun, ang maganda doon that time, nakikipag-ano sila sa amin. Sabi ko nga sa kanya, it means sila, kinakain nila kung ano yung sinasabi niya. Kasi nakikipag-interact sila na nag-ano sila, nagtatanong sila or dinadagdagan niya yung mga... Oo, kung ano ang may gusto silang isabihin. Tapos, ang maganda pa, di may 3. Yun nga si Diyos nag-ano na tatanggap. Di ba 3 kaming pumunta, may 3 tumanggap. Oh, tapos yung 3 araw na pagkabuhay ni Jesus, tapos nagdagdag pa yung isang matanda na si Jesus daw na at the age of 33. Tapos may Trinity time tinatawag, di ba? Kaya parang nag-call ko, sabi ko, siguro calling talaga ng Diyos na 3 tayong pumunta doon. Yung parang, sabi ko nga para papunta kami doon, sabi ko, God, sabi ko, hindi namin to battle. It's between you at saka sa mga taong pupuntahan namin doon. Sabi ko, kahit 3 lang kami, yun naman sabi ni God na wala sa dami ng taong nag-aano sa kanya. Ang importante ay baong namin, ang kasama namin ay siya. Hanggang sa matapos. Tapos kami din mismo parang naano kasi talagang walang may ubalis. Lahat nag-stay doon hanggang nag-request pa ng isa na may kakantahin daw dahil daw yun ang talagang sabi niya, yan ang music na gusto kong bumalik daw ang ano niya sa Panginoon. Tapos yung isa naman na taga Edmonton, 20 years na nang hindi siya talaga nakapagsimba. Yun ang first na service na gusto niya nang mag-attend na every ano. Tapos sabi ko nga, kailangan namin pumunta nga ng bukas ng verses kasi kailangan, may mga Bible na sila pero gusto ko bilang nga sila ng daily bread.
Kasi sabi ko, may Bible na daw sila. Kasi kung walang Bible, bibili nga sana kami ng Bible. Pero sabi ko, hindi lang nila alam, na akala nila sila ang pero sa part ko, lalo na sa akin, parang feeling ko talagang, sabi ko nga, bahala na, wala na akong gagawin sa buhay ko. Kung saan mo ako hihilain at doon. Kasi dati, kahit nung sa LGF, kahit nga mag-pray, ay talagang pag sinabing sino mag-pray, parang kung may siguro kung bakit kahit butas ng karayo talaga ipapasok mong ulo mo kasi takot mag-pray Oo, kasi hindi kami talaga doon. Pero sabi ko, praise God talaga ngayon, parang pag nag-pray ka, parang ang saya-saya mo kasi marunong ka na mag-pray, marunong ka na mag-ganon. Sabi ko nga sabi ko napakabuti talaga ng Panginoon kasi dati, ang inaano parati ni Pastor, kasi sabi ni Pastor, tanungin niyo si God kung ano ang purpose niya para sa inyo, kung saan bang ministry ang calling niyo. Sabi ko, God, siguro kung ito nga ang calling mo talaga sa akin, sabi ko, your will be done. Sabi ko, gamitin mo ako, pero dapat with your knowledge and wisdom. Yun palating hiningi ko sa kanya. Tapos, praise God, magdadalawang araw na, araw-araw may napapatanggap na ako ng mga matatanda. Kasi parang nakukonsensya ako, may namatay na naman kami isang matanda na hindi ko man lang siya napag-pray. Tapos dumating ako dito nung Monday ng gabi, talagang parang feeling ko, yung napakabigat ng feeling ko. Kasi sabi ko, hindi ko man lang siya napag-pray. Kasi last time kay si Beth, napatanggap ko yun after one week namatay siya. Which is, sabi ko ngayon lalo na yung mga malapit na talaga dyan, sabi ko, yan talagang gusto ko na kahit sa isang araw ay makaano lang ako. Tapos sabi ko nga sa kay Peggy, sabi ko sa kanina, di ba siya nga kaninang pinatanggap, sabi ko, gusto ko talagang i-introduce, sabi ko, sa trabaho natin dito sa lugar na to ang Panginoon. Kasi sabi niya, oo, kasi kahit nga ang mga nagtatrabaho dito, parang wala silang oras sa amin. Sabi ko, it's time din na kailangan na i-introduce. Kasi sabi ko nga balang araw sana makahingi tayo ng kahit isang oras lang doon kay Melinda sa recreation. Sinabihan ko na yan siya, pero sabi niya magbigay daw tayo kung anong availability natin na makapag kahit isang oras lang doon na magkanta. Sunday or Saturday. Kung okay lang sa inyo. Sunday afternoon. Kasi kulang talaga sila doon. Kasi hindi sila lahat makalabas para magsimba, di ba? Kaya sabi ni Peggy, gusto ko magsimba, kaya lang, paano, kasi walang sasakyan, dapat pag umalis sila, may kasama silang isang pamilya na magdadala sa kanila sa church. Kaya sabi niya ni God, parang habang nagmamap na naman ako, sabi niya, dadalhin nyo dito ang church. Hindi yun sila ang alam nyo kung anong sitwasyon nila. Pag walang handin ba na kukuha sa kanila, hindi sila makalabas. Kayo ang may capable na makapunta dito. Kaya dalhin nyo ang church dito, hindi yung sila ang makalabas. Kaya sabi ko, kailangan i-ano ko sa worship na kung para yun ang masabi ko kay Melinda na kahit isang oras lang at least. Kasi Sabado, oo. Kasi ang Sabado at Linggo, wala yan silang activity board yan silang kayo. Ikaw na. Praise God kasi ngayon talaga sobrang kaba ko na naman. Every time na, katulad ng last Bible study namin, inaano ko nga ate, share ko lang kasi, di ba sabi ni Pastor na nakapikit lahat, magsalita. Hindi ko talaga intentionally magsasalita ako. Pero kumakabog yung dibdib ko. Na parang, sige magsalita ka para mailabas mo. Kabog, sobrang kabog talaga ate. Hanggang sa nung natapos alam ko boses yun ni Kuya Cyrex Natapos siya, bigla ko na lang na-share kung ano yung laman ng loob ko kasi sobrang bigat. Tapos sa after nun, ayun na. Tapos eto na naman, kumakabog na naman dibdib ko. Sabi ko siguro Holy Spirit. Yeah, tama. Kasi hindi po talaga ako yung ma-share sa maraming tao. Bali, yung testimony ko, ate, nag-start doon yung sa nomination din. Bukod pa yung sa pamilya ko. Kasi, kumbaga yung sa pamilya naman, alam na ni God yun. Kung ano yung pinagdadaanan ko. Then, yung sa nomination ko, nagpasa ako ng papel January 28. Nauna pa ako kay PFF. Pero lumabas nomination ko, 1 month and a half na akong almost 2 months na. Na nung time na yon gumigewang na yung faith ko. Talagang gumagana na. Totoo yan. Kasi parang sabi ko,
Lord, sabi mo, humingi ka, di ba? Ibibigay mo. Kaya lang, parang yung faith ko kasi, hindi ganong kabuo. Tapos nung isang ano na po, March, natatandaan ko, pinamatanda ng day. Hiningan ako ni Jolab, tumawag si Jolab, may hinihingi pa rin. Akala ko kompleto na. So almost 1.5 month na ako nag-aantay. Yun lang ang time na Meron pa rin palang kulang. hiningi. Payslip pa, ate, na latest payslip ko. Tsaka yung inayos na, di ba, kaya nga nag-consultant din kami para makita niya kung may mali yung ano. Meron siyang hindi napapirmahan sa akin. Di, pinasa ko, tapos kinabukasan, anong gabi, nasa kusina ako, mag-isa ako, nagbabasa ako ng Bible po. Kasi everyday naman talaga nagbabasa ako yung verse of the day. Tapos sabi ko, Lord, huwag mo, hindi kita, oo, pero sana, kiniklaim ko na to eh. Yung time na para makasama kong pamilya ko, hinihingi ko talaga to sa'yo. Alam niyo ni Lord, kung gano'n ko pa gusto na makasama. Kasi yung relationship namin mag-asawa, talaga pong sobrang hindi maayos. Kumbaga, yun lang yung alam kong way para maging maayos. Na magkasama kami. At ayaw ko rin maging broken family. Hindi nahayaan. Nung time na yon, tapos kinabukasan, sabi nung hapon, tumawag na naman si Jolab. Lumabas na yung nomination mo. Oh, praise God. Opo. Tapos kala ko tapos na, ate. Kala ko tapos na, ate, Yan lagi yung meron. yung pagsubok ni Lord, kala ko, tapos na, hindi pa rin. Yung sa amin naman mag-asawa. Hanggang ngayon, hindi pa kami ayos na ayos. Sabi ko, isang araw, alam ko, ibibigay ni Lord, magkasama-sama kami. Lahat nung dinadala ko, ko sa asawa ko, yung hinanakit ko yung sama ng loob ko, tatanggalin na to. At hindi namin aayusin ang pamilya ko. Sobrang hirap ng malayo, lalo na pag alam mo, hindi maganda yung relasyon ng mag-asawa. Dahil, alam niyo yung parang sobrang sakit. Dahil sobrang lungkot. Hindi mo nakikita yung mga anak mo. Kahit na minsan lang mo makita. Kaya sabi ko kay Lord, bigay mo na sa akin. Konting tiis